Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga overseas Filipino workers ay kinilala ng gobyerno ng Pilipinas bilang bagong mga bayani. Ang pagkakaroon ng malalaking bahay, sakahan, sasakyan, alahas at iba pa ang tanda na ang mga ito ay nakakaangat na sa buhay. Pero sa likod ng mga yan, ang pagtatrabaho bilang isang OFW ay hindi laging perpekto. Sa totoo nga, kung makakausap mo ang ilan sa kanila, ay iba't iba ang sasabihin nilang mga issue na naranasan nila. Tulad ng pag-iwan sa kanilang pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang komunikasyon, pananalapi at bagong kapaligiran sa ibang bansa at trabaho ay ilan lamang sa mga hamon na kanilang nararanasan. Ngunit kahit mahirap at katakot-takot na kalungkutan ang kanilang nararanasan, halos lahat sila ay determinado pa rin na suungin ang pagsubok na yan, mabago lamang ang takbo ng kanilang kapalaran. Isa sa mga taong naglakas loob na lumabas ng bansa ay ang isa nating kababayan na tawagin na lamang natin sa pangalang April. Ito ay naiulat na mula sa probinsya ng Cagayan. Bagamat hindi maituturing na isa sa pinakamahirap ng lugar na yan, ang ilang mga tao sa probinsyang yun ay damang-dama pa rin ang kahirapan. Kaya na magkaroon ng pagkakataon si April ng mga ibang bansa ay agad niya itong sinunggaban. Base sa report mula sa malaking pamilya si April, kahit hati ang atensyon ng kanyang mga magulang sa 10 magkakapatid, ay nagawa pa rin ng mga itong mapapasok sila hanggang high school. Pero kahit mataas ang kanyang pangarap ay kinailangan naman niyang isantabi yun dahil siya ay maagang nabuntis. Dahil sa sitwasyon niyang yan ay napilitan si April na mag-mature. Kahit sila ng kanyang kinakasama ay determinado na mabigyan ng maayos na buhay ang bata, ay naging imposible naman yun dahil ang ama nito ay mailalarawan mong no read, no write. Sa baba na pinag-aralan nito ay wala itong makuhang trabaho na may mataas sa sahod. Kaya kalaunan, si April na lamang ang nagdesisyon na umalis ng bansa sapagkat sa isip nito ay doon lamang sila makakaahon sa kahirapan. Sa sahod na pumapatak sa 29 hanggang 30,000 pesos kada buwan, para sa first-timer na si April ay isang malaking pera na yun. Naging emosyonal ang pamamaalam nito sa kanyang pamilya, pero nang ito ay makasakay ng eroplano ay nilakasan ni April ang kanyang loob. Si April ay naiulat na nakarating sa bansang Kuwait noong 2015 at ayon sa mga magulang pati sa kinakasama nito ay wala naman ito naging problema sa kanyang mga amo. Kaya ang inisyal nilang naramdaman na takot at pag-aalala ay nawala at naging madalas ang pagtawag nito sa kanila sa tuwing ito ay hindi nagtatrabaho. Si April ay consistent o walang palya sa pagpapadala ng buwanang allowance ng kanyang mag-aama. Pati ang mga magulang nito ay minsan ring nakakatanggap ng padala mula sa kanilang anak. Hindi rin naging problema dito ang pag-iipon dahil ang kinakasama nito ay maayos na hinahawakan ang bawat sentimo na kanyang ipinapadala. Kaya kahit isang beses pa lamang itong nakakaalis ay unti-unti na silang nakapagpagawa ng kanilang sariling bahay. Nang matapos ang kontrata nito, si April ay bumalik sa Pilipinas. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay nag-apply muli ito bilang DH at hindi naman ito nahirapan na makahanap ng employer. Sa loob ng mahigit isang dekada, si April ay nagbabalik-balik sa Middle East para manilbihan bilang isang kasambahay. Napaayos nito ang kanilang bahay sa Cagayan at natulungan ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Walang palya din ang pagpapadala nito na naging malaki ang tulong sa kanyang mga kaanak. Ngunit noong 2024, ang kinakasama nito ay nagtaka dahil hindi niya ito makontak. Binalikan nito ang kanilang usapan dahil inisip niya na baka meron siyang nasabi na hindi nito nagustuhan. Pero nang masigurado na naging maayos ang lahat pati ang kanilang pagpapaalam sa isa't isa, ay tinanong na nito ang mga kapamilya at kaanak ni April.
Ngunit kahit ang mga ito ay walang alam sa kung ano ang nangyari. Kahit ilang tawag at napakadami pang mga text sa kanilang ipadala dito ay wala silang natatanggap na reply. Ang kanilang pamilya ay nanawagan gamit ang social media para makuha ang atensyon ng mga tao, lalo na yung mga OFW sa Kuwait dahil nagbabaka sakali sila na merong nakakaalam sa kinaroroonan nito. Ngunit pagkalipas ng 24 oras, ang mga kapamilya ni April ay hindi malaman kung ano ang kanilang magiging reaksyon nang makarating sa kanila ang balitang ito ay buhay pa pala. Base sa ulat, si April ay natagpuan na buhay, ngunit ito ay nasa custody pala ng mga otoridad. Mabilis silang binalot ng kaba dahil maaaring nagkakamali lamang ang mga pulis. Pero nang kumalat ang ginawa ni April, lahat ay nagulat sa tindi ng mga akusasyon dito. Pero ang Department of Migrant Workers kasama ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Kuwait ay sinigurado na kahit ano pa man ang nagawa nito, obligado sila dahil sa batas ng Pilipinas ay dapat pa rin nila itong bigyan ng suporta at abogado. Nang ma-interview ang DFA Secretary na si De Vega, ibinahagi ni April sa kanya na hindi nito di umano ginawa ang krimen. Kaya para sa sekretarya ay baka naman hindi nito intentional na nagawa ang ibinibintang dito. Ngunit kahit ano pa atang palusot ang gawin nito, ang prosecutors sa Kuwait ay confident na mabubulok ito sa kulungan dahil bago nga mangyari ang trial, ang Public Prosecutor Technical Office na nagpresenta ng mga ebidensya sa kaso ay nangako na gagawin nila ang lahat para makumbinsi ang Kuwaiti Criminal Court na bigyan ng death penalty si April. Nang mangyari ang paglilitis, sa korte ay nabunyag na si April ay kinakaharap pala ang kasong murder dahil pinatay nito ang 18 buwang gulang nitong alaga. Ang Pinoy nitong abogado na ibinigay sa kanya ng embahada sa Kuwait ay sinabi sa korte na sa tagal na OFW ni April ay imposible na ganun-ganun lamang nitong magagawa ang ibinibintang sa kanya. Ang abogado nito ay ginamit ang insanity defense. Sa madaling salita, ay gusto nilang palabasin na ang nasasakdal ay wala sa katinuan at meron itong sakit sa pag-iisip nang mangyari ang krimen. Sa korte ay sinabi nito na ang pagiging OFW sa ibang bansa ay hindi basta-basta. Kaakibat na malaking halaga ng sahod na kinikita ng mga ito, ang hindi naman nakikita ng ilan ay ang sakripisyo na ginagawa ng mga ito. Ibinahagi ng kampo ni April na ang ilang taon nitong paglabas ng bansa at pamumasukan ay nagdulot dito na malaking kalungkutan, lalo na at napalayo ito sa kanyang mga anak. Kahit hindi nila nagawang makapunta sa Kuwait upang maipagtanggol ang kaanak, ang pamilya nito ay nagpadala naman ng mga pirmadong sulat. Sa mga dokumento na ipinresenta sa korte, ay sinabi ng mga ito na ilang linggo at araw bago mangyari ang krimen, ay may napansin silang kakaiba sa mga ikinikilos ni April. Tulad ng hindi ito mapakali tuwing sila ay nagbe-video call. Ang ilan ay sinabi na may mga pagkakataon na ibang-iba at napakalayo ng mga sagot nito sa kanilang mga katanungan. Pero ang mga pag-uugali ni April na yun ay hindi nila pinansin dahil inakala nilang ito ay pagod lamang. Ngunit ang anggulo na ito ay merong sakit sa pag-iisip ay questionable. Ang prosecutor ay tinawag na sinungaling si April. Ibinunyag nito na ang Pinay na OFW pala ay kusang umamin na ginawa nga nito ang krimen. Pero nang mahuli na ay nagbago na ang statement ito at itinanggi na siya ay di umanong pinilit lamang ng mga otoridad na umamin. Nanindigan ang prosecutor na walang pamimilit na nangyari. Ipinakita rin nila ang medical report na nagpapatunay na si April ay dumaan sa psychiatric evaluation. At ayon sa pagsusuri, ito ay walang sakit sa pag-iisip. Kaya ang prosekusyon ay kinumbinsi ang hukom na noong December 2024 habang binabantayan ni April ang 18 buwang gulang niyang alaga, ang bata ay naglagalig dahil ito ay bata nga. Pero sa halip na patahanin, ang Pinay na inis na sa ingay na ginagawa nito ay nagdesisyon na buhatin ang bata, hindi para ihele o aluin. Sa halip ay dinala nito ang bata sa laundry area. Binuksan ang washing machine at ipinasok ang umiiyak na bata at pinaandar nito ang makina na naging dahilan kung bakit lalong umiyak ito. Ang mga magulang ng sanggol na noong nasa ibang kwarto lamang ay biglang napatakbo sa laundry area dahil sa malakas na pag-iyak ng kanilang anak.
Nang makita kung ano ang ginawa ng kanilang kasambahay, ay mabilis nilang pinatay ang washing machine at itinakbo ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Ang sanggol ay hindi na na-revive pa. Pero ang abogado ni April ay hindi pa rin tumigil sa pagtatanggol sa kanya at ginamit nito ang resulta ng autopsy report para tangkain na maabsuelto ang kanyang kliyente. Sinabi nito na ang eksperto ay wala nakitang anumang bali sa katawan ng bata. Para dito ay maaaring nagsinungaling ang mga ito at baka ang nangyari ay nalunod ang sanggol habang pinapaliguan. Ang gustong tangkain ng abogado ni April ay pababain na lamang sa homicide ang kaso o yung krimen na may namatay nga pero hindi naman sinasadya. Ayon sa kampo ng sasakdal, nasa record na minsan din palang sinabi ni April na sa halip na inilagay niya ang bata sa washing machine ay may bersyon din pala ito kung saan ay inamin nito na nalunod ang bata di umano sa timba. Pero ang nangyari ay aksidente lamang. Ngunit ayon sa prosecutor, walang ibang motibo ang amo ng Pinay para magsinungaling. Ipinaliwanag rin ito na kahit walang anumang bali sa katawan ng biktima, kahit anong may buhay, mapatao o hayo pa ang ilagay sa washing machine, ay may posibilidad na mamatay dahil ito ay hindi makakahinga. At para mas maipaliwanag ng maayos, nagdala pa nga ang prosecutor ng washing machine sa loob ng korte. Inilagay nito ang isang manika at pinaandar ang makina. Habang naikot ang washing machine ay sinabi nito sa punto na isinara ang pintuan, halos lahat ng washing machine ngayon ay airtight seal. Sa madaling salita, walang nakakalabas at nakakapasok na hangin. Kaya kung ang bata ay nasa loob, ay mabilis itong mawawala ng oxygen na magiging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Kung hindi naman ito mamatay sa kawalan ng oxygen, mamamatay din ang bata dahil sa pagkalunod. Sa closing argument ng prosecutor ay sinabi nito na klarong walang sakit sa pag-iisip si April. Ang rason talaga kung bakit ito pinatay ang bata ay dahil sa kasamaan ng ugali nito. Pagkalipas ng ilang linggong paglilitis, ang publiko sa Kuwait ay kontento na si April ay hinatula ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti dito. Ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ay dismayado sa hatol, pero ibinahagi nila na ang resulta ng desisyon ay hindi pa final dahil meron pa silang tsansa na umapila. Noong October 2025, ang Migrant Workers Secretary na si Kaktak ay nangako na kahit nahatulang nagkasala ay hindi nila pababayaan ang mga naiwang anak ni April sa Cagayan. Bukod sa cash assistance, ang mga ito ay binigyan rin ng educational assistance upang maipagpatuloy pa rin ng mga bata ang pag-aaral. As of this recording, si April ay nakakulong pa rin sa Kuwait at ang kampo nito ay naghihintay pa rin sa resulta ng kanilang appeal. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.